yung seller ayaw niyang pabuksan yung item, gusto niya bayaran ko muna ng GCash bago ko buksan. Sa panahon ngayon, mag-ingat tayo sa pagbili online kahit cash on delivery pa rin yan dahil malaki pa rin ang posibilidad na ma-scam kayo. Kaya naman, panoorin mo ang video na ito. Bali, nandito po kami ngayon sa Barangay Paang Bundok. Nag-order kasi ako ng PS5 sa PS5 Marketplace. Then, ang in-offer sa amin, cash on delivery. Kaso si rider, ayaw niyang pabuksan yung yung seller ayaw niyang pabuksan yung item. Gusto niya bayaran ko muna ng GCash bago ko buksan. Sabi ko nga, siyempre kailangan natin ng assurance na okay muna yung item bago tayo magbayad. Kaso nag-i-insist si seller na bayaran muna. Kaso naiipit si Sir Lalamove dahil siyempre siya yung mapuputakan pagka nagkaroon ng problema. So, nandito kami ngayon sa barangay. I-open natin kung totoo nga na may PS5 kasi siyempre sa ngayon medyo kinakabahan kami dahil masyado siyang magaan eh. So sir, sige, buksan mo na. Anyway sir, gaya ng sabi nyo kanina, kung legit na PS5 to, babayaran nyo to pag nasira. Babayaran ko, 40,000 babayaran namin. Kaso problema, ayaw niyang pabuksan. Medyo suspicious ngayon, pinapabalik na lang ni seller kay rider sa Bulacan naman daw, pero pinick up sa Pililla, Rizal. So, sige sir, open mo na. Makarap ang tanod. Ito po, ang witness natin, ang tanod ng Barangay Paang Bundok. Saka si Sir Reynaldo Tan Sr. Enrique Diaz. Enrique Diaz. Okay, sige sir, open natin. Sige, sige. Alaman natin kung ano yan. Kala pagkain. Oo, kung tayo. Ingat tayo sa mga scammer, nagdalat. Nako, kawawa naman si Sir Lala mo, babalik pa ng Pililla. Kaso ang tanong kung ay, lang sir, Antipolo lang sir. Antipolo. Sa Antipolo Rizal pala, pero malayo dito. Malayo pa rin yun sir. Pero pag nagdaka po, siya mo sa. Pero buhay mag-drop ng ano sir. Buhay mag-drop ng video tayo. Sige, sige, sige. Sir, di ba may ano ka na ilang beses ka nang bili nito? Ano yung seal na sinasabi mo sir? Di ba natin sa kanila? Actually, wala naman talaga sa seal. Sige, buksan mo. Ang ini-insist kasi ni seller may seal eh. Pero ito lang yung parang seal eh. Ayan lang yun. Pero hindi naman siya technically seal eh. Yan lang siya. Wala, ano to? Walang problema naman kung totoong PS5 to. Edi, babayaran na siya ako pag bumalik ako ron. Baka kung scammer siya, wala babayaran naman natin. Kaso problema, sige, buksan natin siya. Ito po. Okay, medyo exciting yung PS5 ah. Anawal may PS5. Sir, sige. Ano ba? Ayan, sige, okay natin. Eto na nga, nang buksan ang parcel na nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Ito ang bumungad sa kanila. Sige sir, angat mo. Isa. Ayun! Putang ina. Sige sir. Ito, hindi ganito ang origin. Sige sir. Sir. Tingnan muna natin yung loob. Mayroon naman eh. Monitor. Sige sir, buksan mo. Sir, magalat na ako dito sir ha. Sige. Walang problema. Ginagawa yun. Dito. Ayun po ang PS5. Ito, isa sa monitor. 40k na to. 40,000. Ito po, yan. Ito po. 40,000 cash on delivery. Buti na lang, di ako nagbayad kaagad. Kung hindi, ang laman ay monitor. So, mag-ingat na lang po tayo. Salamat kay Sir Lalamove dahil kahit pa paano, medyo naging suspicious siya at nakita niya. So, yan po ang laman ng PS5. Wala. Sayang. Magaling ang gago. Magaling. Bukay siya. Sige, dito na po. Salamat po. Isang pagpapatunay na dapat gayahin din natin si buyer na kung kahinahinala ang parcel na dumating sa iyo at medyo mahal ang presyo na ito, ugaliin na buksan muna at i-video bago bayaran. Kaya naman siya muna ang video na ito lalong-lalo na sa ating mga kaibigan at kapamilya.
Ikaw, bilang isang Pilipino o buyers na laging bumibili online, tama lang ba na buksan muna at i-video ang isang parcel kung kahinahinala ito at lalong-lalo na kung medyo mahal ang presyo na ito? Well, i-comment mo lang yung reaksyon sa video sa baba.